Nagbatuhan na naman ng mga bagong aligasyon ng kampo ni Vong Navarro at ang kampo ni Denise Cornejo at Cedric Lee kaugnay sa mga pangyayaring nauwi sa pagkakabugbog ng TV host noong January 22. Ayon sa kontrasalaysay ni Cornejo, 2 beses umano siyang hinalay ni Navarro noong Enero. Kinwestiyon naman ang kampo ng TV host sa mga bagong aligasyon ni Cornejo laban kay Navarro. Balita hatid ni Selima Refran. Sinabi ni Denise Cornejo sa kanyang counter-affidavit sa DOJ na hindi lang isa, kundi 2 beses umano siyang ginahasa ng aktor na si Vong Navarro. Ayon kay Cornejo, una siyang ginahasa ni Navarro noong January 17 nang bisitahin siya ng aktor sa kanyang condo sa Forbeswood Heights. Pinaalis na niya noon si Navarro nang naging agresibo ito at pinaghahawakan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil dito, tinawagan niya mga kaibigang sina Cedric Lee at Ferdinand Guerrero para humingi ng tulong. Pero si Navarro, itinuloy umano ang panggagahasa. Di nagtagal, tumigil ang aktor at umalis. Ito raw ang dahilan kung bakit niya tinext si Navarro ng bad boy ka. Pag alis ni Navarro, dumating na ang grupo ni Lee at kwento ni Cornejo ang nangyari. Sinabihan siya ni Lee na i-report sa pulisya ang krimen, pero naguguluhan daw siya noon at kinailangan pang mag-isip. Matapos ang ilang araw, nakuha pa raw mag-sorry sa kanya ni Navarro at nagbirong, bawi ako sa'yo. January 20, nagpa-pap smear si Cornejo. Nahiya raw si Cornejo kaya hindi niya agad sinabing na-rape na umano siya ni Navarro noong January 17. Kahit na sinong babaeng kausapin mo na rape, mahirap sabihin ang pagkakataon ng kung siya ay nahalay o na-rape. No? So you cannot force them to say, wala kaming dinenay. Wala kaming sinabing walang nangyari noong 17. We were just silent about it. So walang kinalaman yung 17 sa 22. Ikinagulat ito ng kampo ni Navarro. Kwenestyon din ng abogado ni Navarro ang pagpapa-pap smear ni Cornejo. I'm sorry to say, her allegation of rape on January 22 is an obvious lie, and her attempt to further say na merong naganap na paghahalay noong January 17 merely adds to her credibility problem and makes it even more obvious that she is lying. Siya na mismo ang nagsabi sa 2 naunang sinumpaang salaysay na walang nangyari noong January 17. Sa mga counter-affidavit naman ng magkapatid na Cedric at Bernice Lee at kaibigang si Simeon Palmaras Jr., iginit nilang ginahasa ni Navarro si Cornejo. Batay sa salaysay ni Cedric, nag-text sa kanya si Cornejo para humingi ng tulong madaling araw noong January 18, ilang oras matapos ang unang pagbisita ni Navarro sa condo unit ni Cornejo. Tinawagan ni Lee ang iba pa nilang kaibigan at pumunta sa condo unit sa Forbeswood Heights at doon sinabi ni Cornejo na ni-rape daw siya ni Navarro. Hinikayat niya si Cornejo na magsumbong sa mga otoridad pero gulong-gulo raw ang dalaga at hindi na niya ito pinilit. Isinalaysay naman ni Bernice Lee na pumunta siya sa unit ni Cornejo noong January 22 dahil lalabas sila ng dalaga. Pero nagutom siya kaya umalis. Pagbalik niya, ikwento na ni Denise na ni-rape na naman daw siya ni Navarro sa ikalawang pagpunta ng aktor sa condo unit. Sabi raw ni Denise, nasa may fire exit lang ang kaibigan nilang si Zimmer Raz kaya nasa kluluhan siya. Sa puntong ito, sinabi ni Bernice sa kapatid ang nangyari, kaya sinugod ni Cedric si Navarro. Pareho sa salaysay ni Bernice ang sinabi ni Raz sa affidavit niya. Katatapos lang daw niya manigarilyo noon sa fire exit at pagbalik niya sa kondo, narinig na niya ang pagsigaw ni Cornejo. Dito na niya nakita ang isang lalaking nakapatong kay Cornejo. Hinatak niya ang lalaki na nagpupumiglas para makatakas habang sinusuntok siya. Napigilan niya lang ang lalaki nang dumating na si Cedric. Itinali nila mga kamay ni Navarro at sinabihang inaaresto siya sa panggagahasa kay Denise at dadalhin sa pulis. Ang kampo ni Navarro naniniwalang desperado na ang kampo ni Lee. Nagbago lang umano sila ng kwento para magmukhang akma sa nilabas sa CCTV footage ng kondominium. Selima Refran, GMA News.